pamilya at sa aking mga kasama. Pagpalain nawa ako ng poong may kapal. Morning, ma'am. Late? Sorry. Ba't ngayon ka lang, ma'am? 50 pesos. 50 pesos, oh. Guys, meeting muna tayo. Saglit lang to. PhilHealth. May mga approved na. Pero after 6 months pa pwede magamit yung mga card nila, ha? So, okay na tayo doon. SSS, ongoing na. Pero yung mga form, hindi pa rin bumabalik. Bakit kaya? Tanong ko lang po, dun po kasi sa mga requirements po nila, nahihirapan po kasi sila makapag-provide ng mga requirements. Requirements. Nahihirapan mag-provide kasi Yung authenticated po na. authenticated. Rodel, okay na ba? Okay na po. Rex. Okay na po. Cecil. Okay na po. McQueen. Okay na po. Okay? So, meeting adjourned. God bless us all. Marami na rin akong naranasan sa pagiging SO ko. May mahirap, nakakainis, nakakapagod. Pero sa tuwing naiisip ko kung gaano ako nakakatulong sa mga miyembro, bilang isang SO, napapawi lahat ng pagod ko. Minsan umuulan, minsan sobrang init, at minsan binabagyo pa. Pero tuloy pa din ang trabaho. Tuloy ang pagpunta sa mga center meeting. May pagkakataon din na may mga nagkakaproblema ng mga CB. Bakit po? Isang paraiso. Mahirap singilin. Mga nalugi ang kabuhayan. May mga suliranin sa pamilya. Pero nagagawa naman ng solusyon. Sa kasagana ka, hindi lang puro patungkol sa pagpapairam ng pera bilang puhunan. Ano kaya? 30 lang po. Dito, tinuturuan natin sila kung paano ang tamang disiplina sa loob ng sentro. Salamat po sa paggabay niyo sa araw na ito. Ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, Banal na Espiritu, Mama Mary. Amen. Sa pangalan ng mga Pangako ng pagtataya sa kasagana ka, ako'y nangangako sa harap ng aking mga kasama, sa ngalan ng aking pamilya, na gagawin ko ang lahat upang maging isang kasasabi. Maging masipag sa lahat ng gawain, maging masikap sa adhikain, maging masinop sa palinyaman, maging maunawain sa nangangailangan, maging matulungin sa lahat ng oras at higit sa lahat, maging matapat sa aking sarili, sa aking pamilya at sa aking mga kasama. Pagpalain ng mga ako ng buhay. Okay, good morning po. Good morning. Sige, puna tayo lahat. Kamusta na po kayo rito ng isang linggo? Nakaraos na. Last week, ang daming late. Sa meeting. Sige. Binaha kayo, te? Ate Ellen dito. Ikaw, te, binaha ka, te? Antipolo ka na. Okay. Sige pa, mag-attendance lang ako ha. Meron pang mga wala rito.
Dalawa na lang, sir. Hindi, sa attendance niyo po, marami pa. Marami. Okay. Marami, sir. Kasi Ate Julieta Abonales. Ate Anunciacion Ligaya. Wala pa po. Wala pa. Ate Barceliano. Ate Carpio. Chona. Ay, excuse me, sir, kasi buntis. Buntis. Ano siya, yung... Nagle-labor na. Hindi pa naman. Stress. Magkalangot siya. May passbook ko pag nag-withdraw sa office. Gagaling. Withdraw cash po? Withdraw cash. Okay. Opo, ang ano po, pipirma lang po kayo sa akin ng withdrawals. Meron na pala kayo. Meron na ako dyan, sir. Sige. Tapos padala po nung passbook, ID mo na kasagana. Ngayon. Jen, stupid. Jen. Sabay na lang po kayo sa DS. Sa pag-deposit po, kailangan mo mag-savings. So yung savings po kasi ito, para mas maganda, magamit nyo to sa personal na pangangailangan ninyo, lalo na sa emergency. Okay po? Halinaw. So yun, wala namang problema kung kayo po ay mag-withdraw, na sa inyo naman po yan. Pero sana, pag medyo nakakaluwag-luwag po kayo, dagdagan nyo na lang ng dagdagan yung savings po ninyo. Okay? Kasi, kagaya nito, malapit na po kayo matapos. Isa pang kahalagahan ng savings bago kayo matapos, dapat sasapat yung maintaining balance ninyo dun sa gusto nyong i-loan. Halimbawa, nag-withdraw kayo ngayon, talagang kailangan, wala lang talagang, hindi, kinulang lang talaga yung kita. So, kailangan yung i-withdraw para pang payments, okay lang po yun. Pero, halimbawa, pagtapos ng 1 linggo, nakabawi ka naman, kumita ka naman ng medyo malaki, pwede nyo siyang ibalik. Kasi nga, di ba po, ang savings po natin, wala siyang minimum, ay wala siyang maximum. Pero minimum niya is 50 pesos. Pero wala siyang maximum. So, kahit sa susunod na linggo, kahit taasan nyo laki. Pinapakita din natin ang kahalagahan ng savings. At sa kanilang mga sentro, ay nagkakaroon sila ng makakausap. Ang ano natin, yung sa December, ang balak ko, sana, yung sa buto natin, huwag natin kakalimutan na ma-kompleto natin sa bago bang December. Dahil, balak ko magpagawa ng mag, para meron tayong remembrance bawat isa sa atin. Meron tayong remembrance dito sa center. Sa tuwing mayroon silang problema, na maaari rin naman naming masolusyonan o makatulong sa kanila. Hindi lang kay negosyo ang ibinibigay ng kasagana ka. Dito, mayroon din programang pangkalusugan at pang-edukasyon. At sa micro-insurance. Bali, 7 years na rin kami dito sa Kasagana. Bali po yung anak ko, nung nalaman ko po na may scholar na mag-e-exam po, pinag-exam ko po yung anak ko. Ang system naman po, nakapasa rin naman po yung anak ko. Noon ho 6 po yung nag-aaral sa akin. Ilang high school, tapos 2 college noon. Ali, hindi naman po ako nabigatan sa yung sitwasyon na yun. Dahil laking tulong po yung allowance na binibigay ng Kasagana sa akin. Sundan lang natin yung check natin. Na-check mo na ba yun? Hi, ate. 7 taon na po ako sa Kasagana ka, na walang patlang po yan, diretso po ang pagloan ko. Ang dami kong sinalihan ng mga microfinance, pero ang Kasagana ka, siya lang nagbigay sa akin talaga ng kaalwanan. Noon kasi, nung bago ako magkasagana ka, wala akong puhunan noon, kundi nagpataya ako ng loto at saka nagbiko-biko lang po ako. Yun. Pero nung nakakuha ako ng loan sa Kasagana ka, 5,000, yun na yun. Ay nano ko sa gulay, yun. Paunti-unting gulay, manok baboy, hanggang lumaki. Iniikot ko, hindi dito lang siya. Masaya po kayo. Oo, talaga, totoo. Ang dami kong talaga sa Kasagana ka. Yan, nabili ko rin yung tricycle na yan dahil sa Kasagana ka rin.
Yung maliit ko na bahay na yan, yung ano na yan, tungtungan ko pag yung tumataas yung tubig. Naput up ko rin yan dahil sa kasagana ka. Minsan may mga sit down. Kailangan gawin. Kailangan na natin siya. Bilang bahagi ng disiplina namin sa kasagana ka. Ano po bang naging problema niya kahit hindi siya nakapag-video? Lumikro mo siya eh. Ano po? Saan nagkasakit kasi yung Sige, kamustahin na lang po natin siya. Okay lang po ba? Punta natin po siya sa bahay nila. Para malaman natin kung ano po talaga yung kalagayan niya. Kasi ang ko namin, wala ka, hindi ka pumupunta sa ano. Di ba ka-release ng cheque? Pag kulang ang Ano mga yan, pag bulok. ano kasi, marami Ano pa yan? Wala pa akong pera. Pwede makahiram muna ako sa computer ko. So yun lang to yung pwede natin. Ang suggestion ko po sa'yo, ano po ba nangyari? Bakit ba? Yes sir, Hindi ka kasi makapag- nabahan din eh. Siyempre, hindi nakakapasok, hindi nakakapagtinda. Hindi na nga po ba kayo? Sige, mag-usap na lang po. Ate, pwede kong pahiram muna ako sa next week ko na lang babayaran. dapat kasi ano, linggo-linggo ano naman, pinaghahandaan dapat yan. Kasi ate, kasi hindi naman ako pwede makapaganda kasi hindi naman baha. Tapos, hindi pa ako pagtinda. O, nagkasakit ako. Kaya, pwede pahiramin ko. Next week ko na lang babalik. Anong kasiguraduhan ni ate para maibalik mo siya? Itinutulay din ng kasagana ka ang mga client beneficiary sa mga ahensya ng pamahalaan gaya ng PhilHealth at SSS upang sila man ay maging kasapi at masakop ng mga benepisyo. Transparent din ang kasagana ka sa mga kliyente dahil alam nila kung magkano ang interes ng kanilang hiniram na pera, ano ang mga kaltas, at kung gusto nilang malaman ang kanilang personal na records ay maaari nilang makita. Isa sa mga hindi ko malilimutang ginawa ng kasagana ka ay noong panahon ng Bagyong Ondoy. Kitang-kita sa pagkakataong iyon na hindi pa tungkol sa pagpapautang ang kasagana ka, kundi seryosong pagtulong sa mga nangangailangan. Tulong-tulong kami na naghatid ng relief goods at financial assistance sa mga empleyado at client beneficiary na lubhang naapektuhan ng baha. FM, musta na? Tara sa taas. Ang kasagana ka ay hindi napapagod sa pagtuklas ng mga paraan para makatulong sa mga mahihirap.